Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Isang kwentong magpapatunay na minsan, sa pinakamadilim na pagkakamali, maaring isilang ang pinakamaliwanag na pag-asa. Sabi nila, ang bawat desisyon ay may katumbas na kahihinatnan. Pero paano kung ang isang desisyong ginawa dahil sa desperasyon, isang kasalanan, sa mata ng marami, ang siya palang magiging susi upang buksan ang pinto ng isang katotohanang matagal nang nakasara? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata sa kwento ni Luningning. Ang tanging naririnig ni Luningning ay ang kabog ng sarili niyang dibdib, isang malakas at mabilis na pagtambol na tila gustong kumawala sa kanyang mga tadyang. Kasabay nito ang malalim at pagod niyang paghinga habang tinatahak niya ang masisikip at mapuputik na eskinita ng distrito ng Sampaguita. Ang amoy ng basura at estero ay kumakapit sa hangin, ngunit hindi niya ito alintana. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa isang itim na pitakang gawa sa mamahaling katad. Mabigat ito, hindi lang dahil sa perang marahil ay laman nito, kundi dahil sa bigat ng kasalanang dala nito. Bawat anino sa kanyang paligid ay tila humahabol sa kanya. Bawat ingay ay parang mga yabag ng mga taong tumutugis sa kanya. Magnanakaw. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Sa wakas, narating niya ang sira-sirang pinto ng kanilang barong-barong. Dahan-dahan niya itong binuksan, pinipigilan ang anumang ingay na maaring gumising sa pinakamamahal niyang ina. Ang maliit na silid ay halos walang laman, maliban sa isang papag na kahoy sa sulok. Doon, nakahiga si Amara, ang kanyang ina. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pagod. Ang dating mamula-mulang pisngi ay ngayoy lubog at maputla. Isang mahinang pag-ubo ang kumawala sa mga labi nito. Sapat na para madurog ang puso ni Luningning sa 1,000 piraso para sa kanya. Lahat ng ito ay para sa kanya. Nilapitan niya ang ina at marahang pinunasan ng basang bimpo ang noo nito. Mainit pa rin ito sa lagnat. Ang mga gamot na inireseta ng doktor ay matagal nang naubos. Ang kailangan ni Amara ay maipasok sa ospital, ngunit saan sila kukuha ng perang pambayad? Ang sagot ay nasa nanginginig niyang mga kamay. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng isang gaserang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang kanyang likod ay nakaharap sa ina, na para bang ikinukubli ang kanyang kahihiyan. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ng pitaka. Bumungad sa kanya ang isang makapal na bungkos ng mga perang papel. Libo-libo. Halos hindi pa siya nakakahawak ng ganito kalaking halaga sa buong buhay niya. Ito na ang sagot. Ito na ang kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit kasabay ng kaunting pag-asa ay ang matinding kirot ng konsensya. Habang kinukuha niya ang pera, may isang bagay na nahulog mula sa isang lihim na bulsa ng pitaka, isang luma at medyo kupas ng litrato. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Sa litrato, may isang binatang lalaki at isang magandang babae. Nakangiti sila pareho, mga ngiting abokot hanggang sa kanilang mga mata. Ang lalaki ay gwapo at mukhang nagmula sa isang marangyang pamilya. Ang babae naman ay may simpleng kagandahan, ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Kinusot niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babae sa litrato, kamukhang-kamukha ng kanyang inang si Amara noong kabataan nito. At ang lalaki, napasinghap siya ng husto. Ang mukha ng lalaki sa litrato ay walang iba, kundi ang mukha ng lalaking may-ari ng pitakang hawak niya. Ang lalaking ninakawan niya sa harap ng isang mamahaling restaurant kanina lang. Ang lalaking tinitigan niya sa mata bago siya tumakbo palayo. Paano nangyari ito? Anong ugnayan meron ang kanyang ina sa mayamang lalaking ito? Bakit nasa pitaka nito ang isang litrato na kasama ang kanyang ina?
Libu-libong tanong ang nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kabog ng kanyang dibdib. Nakatitig lang siya sa litrato, gulong-gulo ang isip. Ang pera na dapat sana'y magiging solusyon sa kanilang problema ay nagdala ngayon ng isang mas malaking misteryo. Bigla, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas at sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Tok, tok, tok! Isang katok na may diin at awtoridad. Hindi ito ang karaniwang katok ng kanilang mga kapitbahay. Napatayo si Luningning. Ang litrato ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang takot na kaninay, pilit niyang winawaksi, ay biglang bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Sinilip niya ang labas mula sa maliit na butas sa kanilang dingding na yero. Sa dilim ng eskinita, nakita niya ang nakakasilaw na ilaw mula sa dalawang mamahaling itim na kotse. Nakatayo sa harap ng kanilang pinto ang ilang matitipunong lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang puso ni Luningning ay tila tumigil sa pagtibok. Nahuli na siya. Hindi na naghintay ng sagot ang mga kumakatok. Ang sira-sirang pinto ay marahang bumukas at isang lalaking nakasuit ang pumasok. Tumabi ito na para bang nagbibigay daan sa isang hari at pumasok nga ang hari ng kanyang takot. Ang lalaking ninakawan ni Luningning. Sa liwanag ng gasera, mas naging malinaw ang kanyang tindig. Matangkad, matipuno at balot sa awtoridad. Ang kanyang mamahaling damit ay tila nang iinsulto sa kahirapan ng kanilang munting dampa. Ang kanyang mga matang matalas at mapanuri, ay direktang nakatuon sa kanya. Walang emosyon, maliban sa isang malamig na galit. Sa ilalim ng titig na yon, pakiramdam ni Luningning ay mas marumi pa siya sa putik na kumapit sa kanyang mga paa. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang buong katawan. Itinuro niya ang pitakang nasa sahig. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa inyo po. Pasensya na po. Hindi gumalaw ang lalaki. Ang mga mata nito ay nanatili sa kanya na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon sa paligid, sa maruming sahig, sa mga dingding na may butas, at sa kanyang inang mahimbing na natutulog. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw sa mukha nito. Para kay Dakila Serrano, ang gabing ito ay isa lamang abala. Ang pagnanakaw ay isang krimen, at ang mga kriminal ay dapat managot. Ngunit habang tinititigan niya ang dalagitang nanginginig sa takot sa kanyang harapan, isang batang gusgusin at halatang gutom, ang kanyang galit ay nahaluan ng inis. Inis dahil sa sitwasyong ito. Ngunit ang lahat ng yon ay nagbago nang mapadako ang kanyang tingin sa sahig. Sa tabi ng pitaka, sa kupas na litratong nahulog mula rito, yumuko siya at pinulot ito. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Dakila Serrano ay huminto sa pag-ikot. Ang litrato, ang nag-iisang alaala na itinago niya mula sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang larawan nila ni Amara, kuha sa isang perya. Mahigit 16 na taon na ang nakalilipas. Bago pa ang mga bilyones, bago ang Serrano Tower, bago ang lahat ng komplikasyon, itinaas niya ang kanyang paningin mula sa litrato patungo sa batang babae. Ngayon niya lang napansin ang hugis ng mga mata, ang pagkurba ng mga labi kapag ninenerbiyos. Mayroong isang bagay sa batang ito, isang pamilyar na anino ng nakaraan, isang mahinang pag-ubo mula sa papag ang pumukaw sa kanyang pagkatulala. Automatikong humakbang si Dakila palapit dito. Ang kanyang mga bodyguard ay akmang susunod, ngunit pinigilan niya sila sa isang senyas ng kamay. Habang papalapit siya, mas luminaw ang mukha ng babaeng natutulog. Mas matanda, mas payat, may bakas ng sakit at paghihirap. Ngunit walang duda, siya pa rin iyon. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay
ang babaeng pinilit siyang iwan. Amara, isang pangalan na tila isang dasal at isang sumpa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pabulong na puno ng sakit, panghihinayang at pagkalito na naipon sa loob ng maraming taon. Narinig ni Luningning ang pangalan ng kanyang ina. Gulat siyang napatingin sa lalaki. Paano niya nalaman ang pangalan ng nanay niya? Ang takot sa kanyang puso ay unti-unting nahalinhan ng matinding pagkalito. Muling ibinalik ni Dakila ang tingin sa kanya. Ang galit ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng isang emosyong hindi maintindihan ni Luningning. Anak ka niya? Tanong ng lalaki. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Tumango si Luningning, hindi pa rin makapagsalita. Huminga ng malalim si Dakila. Ang lahat ay bumaliktad sa loob lamang ng ilang minuto. Ang isang simpleng kaso ng pagnanakaw ay naging isang masalimuot na paghaharap sa kanyang nakaraan. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan ni Amara ng doktor. Kailangan niya ng mga sagot. At tulad ng isang bihasang negosyante, bumalik siya sa tanging paraan na alam niya kung paano ayusin ang mga problema sa pamamagitan ng isang transaksyon. May sakit siya, sabi ni Dakila. Isang pahayag, hindi isang tanong. Tumayo siya ng tuwid. Ang dating awtoridad ay bumalik sa kanyang boses. Dadaling ko siya sa pinakamahusay na ospital. Ako ang magbabayad ng lahat. Ang mga pinakamagagaling na doktor. Ang mga pinakamahal na gamot. Lahat. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Luningning. Ngunit agad din itong namatay nang marinig niya ang kasunod na sinabi nito. Pero may isang kondisyon. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Sasama ka sa akin. Ang mga salita ay tumama kay Luningning na parang isang sampal. Hindi ito isang alok ng tulong. Isa itong utos, isang kasunduan. Ang buhay ng kanyang ina, kapalit ng kanyang kalayaan. Para sa lalaking ito, hindi siya isang anak na nawalay, kundi isang problema na kailangang pamahalaan, isang bagay na kailangang kunin. Ang kahihiyan at galit ay muling nag-umapaw sa kanyang dibdib. Ngunit nang muli siyang mapalingon sa kanyang ina, na muling umubo ng mahina, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang kaligtasan ng kanyang ina ay may presyo at handa siyang bayaran iyon. Dahan-dahan, tumango siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, dumadaloy sa kanyang maruruming pisngi. Pakiramdam niya, sa pagtanggap sa alok na yon, ay ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa. Ang biyahe patungo sa bagong mundo ni Luningning ay tahimik. Nakaupo siya sa malambot na upuan ng mamahaling sasakyan ni Dakila Serrano, nakatingin sa labas ng bintana habang mabilis nilang nililisan ang pamilyar na gulo at ingay ng Quiapo. Bawat metro na kanilang nilalakbay ay parang isang metrong naglalayo sa kanya mula sa lahat ng kanyang kilala, lalo na sa kanyang ina na dinala sa ospital sakay ng isang ambulansya. Ilang sandali lang ang nakalipas. Si Dakila ay katabi niya, ngunit parang milya-milya ang layo nito. Tahimik lang itong nakatingin sa unahan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Hindi ito nagsasalita, hindi ito tumitingin. Para kay Luningning, hindi ito isang ama. Isa itong estranghero. Isang estrangherong bumili sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gate na bakal. Bumukas ito ng walang ingay at bumungad sa kanila ang isang malawak na hardin at isang bahay na mas malaki pa sa lahat ng bahay na pinagsama-sama sa kanilang eskinita. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Nandito na tayo, sabi ni Dakila. Ang unang mga salita nito mula nang umalis sila. May bahid ng pagod sa kanyang boses. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang driver at si Luningning ay bumaba na parang isang taong nananaginip. Ang hangin dito ay mas malinis. Ang tanging ingay
ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng tubig mula sa isang fountain sa gitna ng hardin. Pumasok sila sa loob. Kung sa labas ay namangha na siya, sa loob ay halos mapanganga siya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, napakakintab na halos nakikita niya ang kanyang marungis na refleksyon. Mula sa napakataas na kisame ay may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal, kumikinang na parang isang kumpol ng mga bituing nahulog mula sa langit. Ang lugar ay napakalaki, napakatahimik at napakalamig. Yaya Sinag, tawag ni Dakila. Isang babaeng nasa mga 50 anyos ang lumapit. Nakasuot ito ng uniforme at mayroon itong isang mainit at mabait na ngiti. Sir Dakila, ihatid mo siya sa guest room. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Damit, pagkain, lahat. Ang utos ay mabilis at walang emosyon. Pagkatapos ay bumaling ito sa isang bodyguard. Ihanda ang conference room. May meeting ako sa loob ng 10 minuto. At sa isang iglap, umalis si Dakila. Iniwan si Luningning sa gitna ng malawak na pasilyo. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang naging mag-isa. Halika, Hija, sabi ni Yaya Sinag. Ang kanyang boses ay maluwanay. Pagod ka na siguro sa biyahe. Mayroong kabaitan sa mga mata ni Yaya Sinag na bahagyang nagpagaan sa bigat ng dibdib ni Luningning. Tumangulang siya at sumunod dito paakyat sa isang hagdanang enggrande. Habang naglalakad sila, isang babae ang lumabas mula sa isang silid. Napakaganda nito. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang mukha ay tila inukit ng isang anghel. Ngunit ang kanyang nangiti, kahit na napakatamis, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. So, ito na pala siya, sabi ng babae. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may pahiwatig ng lamig. Tiningnan niya si Luningning mula ulo hanggang paa at pakiramdam ni Luningning ay hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ma'am Cassandra, magalang na bati ni Yaya Sinag. Ako si Cassandra Montero, pagpapakilala ng babae. Ang fiancé ni Dakila at ikaw siguro si Luningning. Binigkas niya ang pangalan na para bang ito ay isang kakaibang salita na ngayon niya lang narinig. Welcome to Villa Serrano. Natutuwa kaming lahat na nandito ka. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Yaya, dalhin mo na siya sa kanyang silid at bigyan mo siya ng mas maayos na damit. Ayokong isipin ng mga bisita na pinapabayaan natin siya. Utos ni Cassandra bago muling nang ngumiti kay Luningning. Magpahinga ka na. Siguradong mahaba ang araw mo. Sumunod si Luningning kay Yaya Sinag, papasok sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. May sarili itong banyo at isang kama na tila kayang tulugan ng 5 tao. Ilang sandali pa, bumalik si Yaya Sinag na may dalang ilang paper bag mula sa mga mamahaling brand. Sa loob ay mga damit na hindi niya kailanman pinangarap na maisuot. Habang tinutulungan siya ni Yaya Sinag, pumasok muli si Cassandra. May daladalang isang baso ng juice. Para sa'yo, sabi nito. Inilapag ang baso sa mesa. Pinaupo niya si Luningning sa gilid ng kama. Alam mo, Luningning, si Dakila ay isang napaka-importanteng tao. Ang kanyang pangalan at reputasyon ang pinakainiingatan niya sa lahat. Mayroong diin sa bawat salita ni Cassandra. Tinitigan niya si Luningning. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Malugod kang tinatanggap sa pamilyang ito. Pagpapatuloy niya. Pero dito, mayroon kaming mga patakaran. Siguraduhin mong matututunan mo ang mga yon. Nang mabilis. Ang mga salita ay isang malinaw na babala. Isang babalang nagpatindig sa mga balahibo ni Luningning. Pagkatapos ay tumayo na si Cassandra at lumabas ng silid. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Nang gabing iyon, matapos maligo at maisuot ang isa sa mga bagong damit, hindi pa rin mapakali si Luningning. Nakahiga siya sa malambot na kama, ngunit pakiramdam niya
ay nasa ibabaw siya ng mga tinik. Hindi nagtagal. Nakarinig siya ng mga boses mula sa labas ng kanyang silid. Mga boses na nagtataas, galit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at idinikit ang kanyang tainga. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo siyang dalhin dito, Dakila. Boses iyon ni Cassandra, puno ng pagkadismaya. Wala siyang ibang mapupuntahan, Cassandra. At ang ina niya ay nasa ospital. Sagot ni Dakila. Ang boses ay pagod at iritado. That's not our problem. Isa siyang iskandalo na naghihintay na mangyari. Paano kung malaman ito ng media? Ang isang magnanakaw? Tumigil ka na! Sigaw ni Dakila. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa problemang ito. Problemang ito. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Luningning na parang isang punyal. Hindi siya isang anak. Hindi siya isang tao. Isa siyang problema. Isang problemang kailangang ayusin. Umalis siya sa tapat ng pinto at umupo sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Napapaligiran siya ng karangyaan. Ngunit ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ito ang kanyang bagong tahanan. Isang maganda, malaki, at napakalamig na hawlang gawa sa ginto. Lumipas ang mga araw sa Villa Serrano na parang isang mahaba at walang katapusang panaginip. Ang bawat umaga ni Luningning ay nagsisimula sa isang masaganang almusal na hindi niya magawang ubusin. Ang bawat hapon ay ginugugol niya sa panonood ng telebisyon sa kanyang malawak na silid. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa paghiga sa isang kama na napakalambot ngunit hindi makapagbigay ng tunay na ginhawa. Ang tanging liwanag sa kanyang araw ay ang mga tawag ni Yaya Sinag sa ospital para kumustahin si Nanay Amara. Stable naman daw po siya, Hija. Laging sinasabi ng Yaya. At sa mga salitang iyon, kumakapit si Luningning. Si Dakila Serrano ay parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Lagi itong abala. Laging may kausap sa telepono. Laging may mga importanteng taong pumupunta sa villa. Kapag nagkakasalubong sila, isang tipid na tango o isang pilit na ngiti lang ang natatanggap niya. Ang problema ay tila inilagay lang sa isang magandang silid at binigyan ng lahat ng material na bagay, naghihintay na malutas. Isang hapon, pumasok si Dakila sa kanyang silid. Bihira itong mangyari, kaya't bahagya siyang kinabahan. May dala itong isang manipis at makintab na kahon. Para sa'yo, sabi nito. Iniabot ang kahon sa kanya. Ang boses nito ay formal, na para bang kausap niya ang isang kliyente. Binuksan ito ni Luningning. Isang bagong-bagong tablet. Ang pinakabago at pinakamahal na modelo. Kumunot ang noo niya sa pagtataka. Para saan po ito? Para may magawa ka. Sagot ni Dakila, tila hindi komportable. Maari kang manood, magbasa, maglaro, kahit ano, para hindi ka mainip dito. Niyakap ni Luningning ang malamig na tablet. Isa na namang mamahaling bagay na hindi niya hiningi. Isang bagay na ipinalit sa isang tunay na pag-uusap. Isang bagay na panakip butas sa distansya sa pagitan nila. Salamat po, mahina niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang tingin. Kamusta na po si nanay? Iyon lang ang tanging tanong na mahalaga. Nakita niya ang bahagyang pag-iwas sa mga mata ni Dakila. The doctors are doing everything they can. Huwag kang mag-alala. Umubo ito ng bahagya. Sige, may kailangan pa akong tapusin. At tulad ng dati, umalis na ito. Iniwan siyang muli sa katahimikan. Itinabi niya ang tablet. Ayaw niya nito. Ang gusto niya ay balita. Ang gusto niya ay kasagutan. Ang gusto niya ay isang ama para maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Naisipan niyang ayusin ang iilang gamit na dinala niya mula sa kanilang bahay. Ilang luma at kupas na damit na tila kahiya-hiya sa tabi ng mga bagong damit na ibinigay sa kanya. Habang inilalagay niya ang mga ito sa isang sulok ng malaking aparador,
may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang maliit at maalikabok na kahong gawa sa kahoy. Mukhang napakatagal na nito roon, nakatago at nalimutan. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ito palabas. Walang kandado. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang papel at ng kanilang munting barong-barong. Sa loob ay may mga sobreng naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang isa. Ang sulat kamay sa sobre. Kilalang kilala niya. Sulat kamay ito ng kanyang inang si Amara. Ang mga sobre ay naka-address sa iisang pangalan, Dakila Serrano. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang binubuksan ang isa sa mga liham. Ang mga salita sa papel ay tila mga bulong mula sa nakaraan. Mahal kong Daki, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Isang linggo na mula nang huli tayong magkita, pero parang isang taon na ang sakit at pangungulila. Binuksan niya ang isa pa. Sinabi sa akin ng tatay mo na layuan na kita. May inalok silang pera, Daki. Napakalaking halaga. Pero paano ko tatanggapin? Paano nila lalagyan ng presyo ang pagmamahal ko sa'yo? Hindi mabibili ang puso ko, Daki. Hinding-hindi. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawang hindi niya alam na umiiral. Ang kanyang ina, tumanggi sa pera? Ngunit bakit sila naghirap ng ganito? At binuksan niya ang huling liham sa bungkos. Ang papel nito ay may mga bakas ng tuyong luha. Hindi ko na kayang itago pa ito, Daki. Aalis na ako. Ngunit bago ako umalis, gusto kong malaman mo, mayroon tayong bubuuin. May isang munting buhay dito sa loob ko. Isang alaala mo na habang buhay kong dadalhin. Huwag mo kaming alalahanin. Aalis ako para sa kanya, para sa anak natin, para mabigyan siya ng isang tahimik na buhay malayo sa gulo ng pamilya mo. Mahal na mahal kita at habang buhay kitang mamahalin. Ang mga huling salita ay halos hindi na niya mabasa dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Biglang bumuhos ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang pangunawa, ang pagmamahal. Hindi sila iniwan. Ang kanyang ina ay hindi sumuko, lumaban ito. Umalis ito para protektahan siya. Ang lahat ng paghihirap nila ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang napakatinding pagmamahal. Niyakap niya ang mga sulat sa kanyang dibdib at humagulgol ng walang tunog. Ngayon niya lang naintindihan ang lalim ng sakripisyo ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, marahan na bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Dakila, may bahid ng pag-aalala sa muka. Luningning, naririnig kitang. Natigil ito sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay napako sa tanawin sa kanyang harapan. Si Luningning, nakaupo sa sahig, umiiyak, at hawak-hawak sa kanyang mga kamay ang mga sulat. Ang mga sulat na hindi niya kailanman nalaman na umiral. Nakatayo si Dakila Serrano sa may pintuan na para bang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang imahe ng kanyang anak na umiiyak sa sahig, yakap-yakap ang mga multo ng nakaraan, ay isang bagay na hindi siya inihanda ng lahat ng kanyang mga board meeting at negosasyon. Ang kanyang unang reaksyon ay ang depensahan ang sarili. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Hindi ito sumagot. Sa halip, marahan itong tumayo at walang salitang iniabot sa kanya ang mga liham. Nanginginig ang mga kamay ni Dakila habang tinatanggap ang mga ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Amara ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Binasa niya ang bawat salita at habang ginagawa niya iyon, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 16 na taon ay unti-unting gumuho. Ang mga salita ni Amara ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Naalala niya ang galit ng kanyang ama,
Isang patriyarkang hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Naalala niya ang ultimatum, iwan si Amara o makita ang pagbagsak ng buong kumpanya ng kanilang pamilya na siyang bumubuhay sa daan-daang empleyado at ang pinakamasakit sa lahat, ang kasinungalingan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na tinanggap ni Amara ang pera at umalis ng walang paalam. Isang malinis na transaksyon. Naniwala siya. Mas pinili niyang maniwala dahil mas madaling harapin ang katotohanang nabili niya ang kalayaan niya kaysa sa katotohanang iniwan siya. Mas madaling magalit kaysa masaktan. Natapos niyang basahin ang huling liham, ang liham tungkol sa isang anak na hindi niya alam na nabubuhay. Ang mga sobre ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Napasandal siya sa pader, ang lakas ay tila nawala sa kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, sa harap ng dalagitang ito, hindi siya si Dakila Serrano, ang bilyonaryo. Siya lang si Daki, ang duwag na binatang nagpabaya sa kanyang nag-iisang pag-ibig. Naniwala ako sa kanila. Pabulong niyang sabi, ang boses ay basag. Sinabi nila sa akin na tinanggap niya ang pera, na iniwan niya ako. Tumingin siya kay Luningning, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising hindi kayang bilhin ng pera. Duwag ako, Luningning. Naging duwag ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Luningning ang ganitong katapatan mula sa kanya. Ang pag-amin sa kahinaan, ang pagbagsak ng maskara ng isang makapangyarihang tao. Hindi nito binura ang sakit, ngunit binuksan nito ang isang maliit na siwang para sa pangunawa. Katahimikan ang namayani sa silid. Isang katahimikang hindi na malamig at malayo, kundi puno ng mga emosyong hindi masabi. Ano po ang paborito niyang gawin noon? Tanong ni Luningning. Ang boses ay mahina. Isang simpleng tanong. Isang tanong tungkol sa nakaraan, na hindi na tungkol sa pera o sa pamilya, kundi tungkol lang kay Amara. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dakila. Isang tunay, mapait ngunit matamis ng ngiti. Ang ngiting iyon ay nagpabago sa buong mukha niya, nagbigay liwanag sa kanyang mga mata at binura ang ilang taon ng pagod. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Luningning ang nangiting iyon. Ang nanay mo. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Mahilig siyang pumunta sa perya. Kahit gaano kasimple. Sasakay kami sa Ferris wheel at tatawa siya ng napakalakas kapag nasa tuktok na kami. At laging siyang magpapabili ng cotton candy. Kulay pink. Laging pink. Habang nagkukwento siya, tila bumalik siya sa panahong yon. Si Luningning naman ay nakikinig lang, inilalarawan sa kanyang isipan ang isang masayang bersyon ng kanyang ina na hindi niya kailanman nakita. Sa sandaling iyon, hindi sila isang bilyonaryo at isang magnanakaw. Isa silang ama at isang anak na nag-uusap tungkol sa babaeng pareho nilang pinakamamahal. Huminga ng malalim si Dakila. Bumalik sa kasalukuyan. Ang nangiti ay nawala, napalitan ng determinasyon. Bukas na sabi niya, tinitigan si Luningning ng diretso sa mata. Bukas ng umaga, pupuntahan natin siya. Magkasama tayo. Pangako. Isang pangako. Hindi isang transaksyon. Isang tunay na pangako. Dahan-dahang tumango si Luningning. Isang maliit na butil ng tiwala ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising si Luningning. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na siya ay isang bilanggo. Mayroong pag-asa sa hangin. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at hinintay ang pagbaba ni Dakila. Nakita niya itong naghihintay sa paanan ng hagdanan. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt, hindi ng karaniwan nitong business suit. Mukha itong isang ama. Nginitian siya nito, ang parehong nangiti kagabi. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Luningning. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Nagsimula na silang maglakad patungo sa pinto, patungo sa unang hakbang ng kanilang bagong simula. Ngunit bago pa man nila marating ito, isang nagmamadaling yayasinag ang sumalubong sa kanila. Ang mukha nito ay balisa at putlang-putla. "Sir! Sir Dakila!" sabi nito. Humihingal. May hawak itong tablet, ang screen ay nakaharap sa kanila. At doon, sa harap ng isang sikat na online news portal, nakasulat sa malalaking titik ang isang headline na tila isang sampal sa kanilang mga mukha. Nakakagulat na pagbubunyag, bilyonaryong si Dakila Serrano, may anak na magnanakaw. At sa ilalim nito, isang malinaw na larawan, isang larawang kuha ng palihim, isang larawan ni Luningning, gusgusin at takot habang tumatakbo papalayo sa restaurant. Mahigpit na hawak ang itim na pitaka. Ang munting pag-asang isinilang kagabi ay biglang naging abo. Ang bagong simula ay natapos bago pa man ito magsimula. Sa isang iglap, ang tahimik na Villa Serrano ay naging sentro ng isang magulong bagyo. Ang headline sa tablet ay parang isang kidlat na gumising sa lahat. Bago pa man makapag-react si Luningning, ang cellphone ni Dakila ay nagsimulang tumunog ng walang tigil. Sinundan ito ng isa pang cellphone at isa pa. Ang mga landline sa buong bahay ay sabay-sabay na nag-ingay, lumilikha ng isang nakakabinging koro ng kaguluhan. "Huwag sagutin ang kahit anong tawag," sigaw ni Dakila sa mga kasambahay. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Ang ama, na nakita ni Luningning kanina lang, ay biglang naglaho. Ang bumalik ay si Dakila Serrano, ang CEO, ang taong sanay humarap sa krisis. Mabilis siyang lumapit sa bintana at bahagyang sinilip ang labas. "Damn it!" Mahina niyang mura. Sinilip din ni Luningning. Ang napakataas na gate sa labas ay napapaligiran na ng mga van ng iba't ibang TV network. Ang mga reporter at cameramen ay nagkukumpulan na parang mga langgam. Lahat ay sumisigaw ng pangalan ni Dakila. Lahat ay naghahangad makakuha ng kahit anong anggulo. Ang mukha niya ang nasa balita. Ang kasalanan niya ang pinagpipiestahan ng lahat. Ang kahihiyan ay bumalik na parang isang malamig na alon. Nilalamon ang munting pag-asang naramdaman niya kanina. Napaurong siya mula sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. "Yaya, dalhin mo si Luningning sa library. Huwag mong hahayaang lumabas," utos ni Dakila. Ang atensyon ay nasa telepono na. "Get me Attorney Fernandez on the line now and call a full emergency meeting with the PR team. I want this contained." Hinawakan ni Yaya Sinag ang braso ni Luningning. Ang paghawak ay marahan, ngunit pakiramdam niya ay kinakaladkad siya palayo sa eksena. Palayo sa problema. Naupo si Luningning sa isang malaking leather na sofa sa loob ng library, habang si Dakila ay naglalakad pabalik-balik sa grand foyer. Ang telepono ay laging nakadikit sa kanyang tainga. Naririnig niya ang mga pinag-uusapan nito, mga salitang hindi niya lubos maintindihan, ngunit ramdam niya ang bigat. Damage control, stock market, board members, public statement. Ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang kinatatakutan. Hindi siya isang anak na kailangang protektahan. Isa siyang damage, isang iskandalo na kailangang i-contain, isang issue sa negosyo na kailangang ayusin. Ang pangako nilang pagbisita sa ospital ay tuluyan ng nalimutan. Lumipas ang mga oras. Ang ingay sa labas ay lalo pang lumalakas. Pumasok si Cassandra sa eksena. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng tagumpay. "Oh, Dakila, this is a nightmare," sabi nito. Hinahaplos ang braso ni Dakila. "Your reputation, the company." Hindi sumagot si Dakila. Masyadong abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado. Lumapit si Cassandra kay Luningning na nakaupo pa rin sa library, nakatingin sa kawalan. Umupo ito sa tabi niya
Ang mamahaling pabango nito ay sumusuot sa ilong ni Luningning. "Hija, I'm so sorry nangyayari ito sa'yo," sabi ni Cassandra. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Nakakaawa si Dakila. He worked his whole life to build this name, this empire, tapos sa isang iglap. Hindi niya tinapos ang sasabihin, ngunit ang mensahe ay malinaw. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Luningning. Ang paghawak ay malamig. "But don't worry, Dakila knows how to fix things. He always does." Ang mga salitang fix things ay muling tumatak sa isipan ni Luningning. Isang bodyguard ang lumapit kay Dakila at may ibinulong. Tumango si Dakila at ibinaba ang kanyang tawag. Tumingin siya sa direksyon ng library. Ang kanyang mukha ay seryoso at pagod. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Naghintay si Luningning. Naghintay siya ng isang salita ng pag-alo, isang kilos ng pag-aalala. Kahit isang tingin lang na nagsasabing, "Okay ka lang ba, anak?" Ngunit wala. Muli itong bumaling sa kanyang abogado sa telepono. "Listen to me, Fernandez," dinig niyang sabi ni Dakila. Ang boses ay mariin at walang emosyon. "I don't care what it takes. I don't care how much it costs. Just make this story disappear." Make this story disappear. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng munting pag-asang nabuo sa puso ni Luningning. Hindi lang ang kwento ang gusto niyang mawala, siya. Siya ang gusto niyang mawala. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib. Ang malawak na library ay tila lumiit. Ang mga pader ay papalapit sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang nakapansin sa kanya. Si Dakila ay abala sa kanyang gera. Si Cassandra ay abala sa pagmamasid sa kanyang tagumpay. Si Yaya Sinag ay abala sa pag-utos sa ibang kasambahay. Isa siyang multo sa loob ng malaking bahay na ito. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Umupo siya sa gilid ng kama at niyakap ang kanyang sarili. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang problema. Damage control. Make this story disappear. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito ang luha ng pag-unawa tulad kagabi. Ito ay ang luha ng isang taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Ang Villa Serrano ay naging isang teritoryo ng giyera. Hindi na ito isang tahanan. Sa labas, ang mga reporter ay patuloy na nagbabantay. Mga buwitring naghihintay ng bagong balita. Sa loob, ang hangin ay mabigat sa tensyon na halos hinihiwa nito ang balat. Si Luningning ay hindi na lumalabas ng kanyang silid. Si Yaya Sinag na lang ang naghahatid ng kanyang pagkain, ngunit kahit isang subo ay hirap siyang lunukin. Ang tanging ginagawa niya ay maupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malawak na hardin na hindi niya maramdaman na bahagi siya. Pakiramdam niya ay isang estranghero na nakatingin sa buhay ng ibang tao. At sa bawat araw na lumilipas, ang lason ay unti-unting kumakalat at ang naghahasik nito ay si Cassandra. Madalas itong pumapasok sa kanyang silid, laging may dalang isang nangiting puno ng awa. Ngunit sa likod ng nangiting iyon ay may mga salitang matatalim na parang patalim. "Kawawa ka naman, Hija. Nakakulong ka lang dito." Sasabihin nito isang araw, habang inaayos ang isang bulaklak sa florera. Pero para na rin ito sa kapakanan mo. At syempre, para sa kapakanan ni Dakila. Sa ibang araw, ipapakita nito sa kanya ang tablet na ibinigay ni Dakila. "Nakita mo na ba ang mga komento online? Huwag mo nang basahin. Sobrang sama ng mga tao." Ngunit iiwan nito ang tablet sa kanyang tabi. Bukas sa isang article tungkol sa kanya na para bang hindi sinasadya. At hindi mapipigilan ni Luningning na basahin ang mga masasakit na salita. Magnanakaw. Hindi dapat kaawaan. Pera lang ang habol niyan sa mga Serrano. Isang kahihiyan sa pangalan ni Don Dakila.
Ang bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Dakila ay halos hindi na niya nakikita. Kapag umuuwi ito, gabi na at pagod na pagod. Ang mga mata nito ay laging may madilim na bilog. Ang noo ay laging magkasalubong. Ang dating pag-asa sa pagitan nila ay tuluyan ng natabunan ng abala at stress. Ang pangako nito ay nakalimutan na. Siya ay nakalimutan na. Isang gabi, hindi makatulog si Luningning. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong bahay ay tahimik, maliban sa isang mahinang ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Dakila. Habang papalapit siya, nakarinig siya ng mga buyi. Nag-aaway sila. Si Dakila at si Cassandra. "Hindi ko na kaya ito, Dakila," sigaw ni Cassandra. Ang boses ay hindi na matamis, kundi matinis at puno ng galit. "For weeks, ang pangalan ko ang laging nadadawit sa iskandalong ito. Ang fiancé ng bilyonaryo na may anak na magnanakaw. Pinagtatawanan ako ng buong alta sosyedad." "Cassandra, please, not now. Pagod ako." Ang boses ni Dakila ay mababa at puno ng pagod. "Hindi! Makikinig ka sa akin." Pagpipilit ni Cassandra. "Pinapapili kita noon, pero hindi ka nakinig. Ang kumpanya ay bumabagsak. Ang mga board members ay nagagalit. Lahat dahil sa batang yan." Napatigil si Luningning sa likod ng pader. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang dibdib. "Anak ko siya, Cassandra." Ang boses ni Dakila ay tumaas. May halong depensa at frustrasyon. "Anak mo na nagdala ng kahihiyan sa'yo," sagot ni Cassandra. Ang kanyang tawa ay walang kagalakan, puno ng panunuya. "Hindi mo ba nakikita? She will ruin you. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pinaghirapan natin." Katahimikan. Isang mahabang, mabigat na katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ni Cassandra ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Luningning. "Panahon na para mamili ka, Dakila. Isang desisyon na dapat noon mo pa ginawa. Ang batang yan, o ako, ang karera mo, o ang duwakon na magpapabagsak sa'yo sa putik." Naghintay si Luningning. Ang kanyang hininga ay nakabitin sa hangin. Naghintay siya ng isang mabilis, matatag na sagot mula kay Dakila. Isang sagot na magsasabing, "Siyempre ang anak ko." Isang sagot na magpapatunay na may halaga siya. Ngunit ang sagot ay hindi dumating. Ang dumating lang ay ang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ni Dakila. Isang katahimikang mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang nangangahulugan ng pag-aalinlangan. Isang katahimikang para kay Luningning ay isang hatol ng kamatayan. Nangangahulugan ito na pinag-iisipan niya, na para sa kanya, ito ay isang tunay na pagpipilian, na ang halaga niya ay katumbas lang ng halaga ng kumpanya, ng reputasyon, ng isang babaeng hindi niya ina. Hindi na niya kailangang marinig ang sagot. Ang katahimikan ay sapat na. Dahan-dahan, na parang isang matandang hirap ng maglakad, tumalikod si Luningning. Bawat hakbang pabalik sa kanyang silid ay isang paglalakbay sa impyerno. Hindi na siya umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Ang nararamdaman niya ay isang malawak at malamig na kawalan. Pagdating sa kanyang silid, umupo siya sa kama. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa kawalan. Isa siyang problema, isang iskandalo, isang pabigat. At ngayon, isa siyang pagpipilian na pinag-iisipan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong tahimik ngunit matatag. Kung siya ang problema, kung siya ang pabigat, kung siya ang sumisira sa buhay ng taong dapat sana'y kanyang ama, kung gayon, kailangan niyang alisin ang kanyang sarili sa equation. Kinuha niya ang isang maliit na bag at sinimulang ilagay doon ang iilang luma niyang damit.
Pagkatapos, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang panulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay kalmado, mapayapa, dahil sa wakas, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Gabi na nang matapos ang pag-aaway nila ni Cassandra. Umakyat si Dakila sa kanyang master bedroom. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 100 libra. Ang ulo niya ay kumikirot. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Ang buong mundo niya, na dating napaka-organisado at kontrolado, ay gumuho sa loob lamang ng ilang linggo. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Narinig niya ulit ang mga salita ni Cassandra sa kanyang isipan. Ang batang yan, o ako. At ang nakakahiya niyang katahimikan, hindi sa hindi niya alam ang sagot. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang si Luningning ang pipiliin niya. Ngunit ang pagod, ang stress mula sa negosyo, ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng iyon ay nagmistulang kadenang pumigil sa kanyang dila. At sa kanyang pag-aalinlangan, alam niyang nasaktan niya ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang bumangon, determinado na itama ang mga bagay-bagay. Kakausapin niya si Luningning. Hihingi siya ng tawad. Dadalhin niya ito sa ospital, kahit ano pa ang sabihin ng media. Ngunit pagbaba niya, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Si Yaya Sinag ay papalapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Sir?" sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Sining po. Kanina ko pa po kinakatok sa kwarto niya, pero hindi po sumasagot. Ang almusal po niya, hindi pa rin niya ginagalaw. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Dakila. Mabilis, halos takbuhin niya ang hagdanan pabalik sa itaas. Luningning, katok niya sa pinto. Walang sagot. "Ning, ako to. Buksan mo ang pinto." Katahimikan pa rin. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang master key mula sa isang nakatagong lalagyan at binuksan ang pinto. Ang silid ay walang tao. Maayos na maayos ang lahat. Masyadong maayos. Ang kama ay perpektong natiklupan na para bang hindi ito hinigaan. Ang mga damit na ibinigay niya ay nakatupi ng maayos sa loob ng nakabukas na aparador. Ang bintana ay bahagyang nakabukas. Hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng umaga. At sa ibabaw ng kama, sa gitna ng puting kumot, ay isang solong piraso ng nakatuping papel. Alam na niya. Bago pa man niya basahin ito, alam na niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sulat. Binuksan niya ito at binasa ang simpleng sulat kamay ng isang batang nasaktan ng husto. "Po, pasensya na po kung naging pabigat ako sa inyo. Pasensya na po kung sinira ko ang buhay ninyo. Salamat po sa lahat. Huwag na po ninyo akong alalahanin. Hindi na po ako yung problema, Luningning." Ang bawat salita ay isang hiwa. Ang huling pangungusap, "Hindi na po ako yung problema," ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Ang mga salita niya mula sa telepono, ang mga salitang sinabi niya bilang isang CEO, ay ginamit laban sa kanya ng sarili niyang anak. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga binti. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang isipan ay sumisigaw. "Nagkamali na naman ako. Katulad noon. Iniwan ko si Amara dahil sa negosyo. At ngayon, pinaalis ko si Luningning dahil din doon. Parehong pagkakamali. Parehong kaduwagan." Isang tunog mula sa pintuan ang pumukaw sa kanya. Nakatayo doon si Cassandra. Nakataas ang isang kilay. "Anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw?" Tumayo si Dakila. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na hindi pa kailanman nakita ni Cassandra. Umalis siya. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Wala na si Luningning. Well,
Di ba yan naman ang... Hindi na natapos ni Cassandra ang sasabihin. Wala kang alam! Sigaw ni Dakila. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lumapit siya dito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Narinig niya tayo kagabi. Narinig niya ang lahat. Ang pag-aalinlangan ko. Ang katahimikan ko. Lahat ng ito. Dahil sa'yo. Napaurong si Cassandra. Takot sa unang pagkakataon. Dakila, hindi ko. Get out, sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Umalis ka sa pamamahay ko. Hindi na naghintay ng sagot, tinalikuran niya ito. Ang tanging nasa isip niya ay si Luningning, mag-isa, sa labas, sa mundong mapanganib. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang mga bodyguard niya ay sumalubong sa kanya. Sir, saan po kayo pupunta? Hanapin ninyo siya. Utos niya. Check all the bus stations, the terminals, everywhere. I-access ninyo ang lahat ng CCTV sa lugar. Hindi na siya naghintay. Dumiretso siya sa pinto. Pero sir, habol ng head of security, ang media. Naghihintay po sila sa labas. Huminto si Dakila. Lumingon siya. Ang takot na minsan niyang naramdaman para sa kanyang reputasyon ay wala na. Napalitan ito ng isang mas malaki at mas importanteng takot. Ang takot na tuluyan nang mawala ang kanyang anak. Wala siyang pakialam sa media. Wala siyang pakialam sa kumpanya. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Hayaan niyo sila, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon at itinulak niya ang pinto. Dire-diretso siyang naglakad palabas, hindi pinapansin ang mga sigawan at ang nakakasilaw na flash ng mga kamera. Sumakay siya sa kanyang kotse, pinaandar ito, at humarurot palayo sa gintong hawla, patungo sa kadiliman ng gabi, naghahanap sa nag-iisang bagay na may halaga sa mundo. Walang patutunguhan, iyon ang nararamdaman ni Luningning habang naglalakad siya sa malamig na lansangan ng gabi. Ang iilang damit sa kanyang bag ay tila wala ng bigat. Ang pera sa kanyang bulsa ay sapat lang para sa isang pamasahe, ngunit saan siya pupunta? Wala siyang babalikan, wala siyang patutunguhan. Isa lang ang lugar na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang lugar na nagsisilbing kanyang anchor sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang buhay, ang ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang ina, kahit sa huling pagkakataon na lang. Kahit mula lang sa labas ng pinto, kailangan niyang masigurado na nasa mabuti itong kalagayan bago siya tuluyang maglaho. Gamit ang natitirang lakas, naglakad siya patungo sa ospital. Dahil gabi na at hindi gaanong mahigpit ang mga gwardiya, madali siyang nakapasok ng hindi napapansin. Tinahak niya ang mga pamilyar na pasilyo. Ang bawat hakbang ay parang may nakakabit na kadena. Pagod na siya, pisikal at emosyonal. Nang marating niya ang palapag kung nasaan ang silid ng kanyang ina, huminto siya sa dulo ng pasilyo. Tinitigan niya ang saradong pinto sa malayo. Hindi na siya lumapit pa. Natatakot siyang baka may makakita sa kanya. Natatakot siyang harapin ang lahat. Ang lakas na nagdala sa kanya roon ay biglang nawala. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa isang tahimik at halos walang taong pasilyo, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Isang pag-iyak na walang tunog, puno ng sakit, pagod, at tuluyang pagsuko. Samantala, si Dakila Serrano ay parang isang baliw na nagmamaneho sa buong syudad. Walang direksyon ang kanyang pagmamaneho, tanging desperasyon lang ang nagsisilbing gasolina. Tinatawagan niya ang kanyang mga tauhan bawat 5 minuto, ngunit pareho lang ang sagot, wala pa rin. Saan siya magpupunta? Saan siya hahanapin? Bumalik siya sa distrito ng Sampaguita, ngunit wala siya roon. Tinanong niya ang mga dating kapitbahay, ngunit walang nakakita sa kanya. Isip, Dakila. Isip, sigaw ng kanyang konsensya. Ano ang pinakamahalaga sa kanya? Ano ang tanging bagay na hindi niya iiwan?
At bigla, na para bang isang bumbilyang sumindi sa kanyang isipan, alam na niya, si Amara. Si ang kanyang ina. Mabilis niyang iniikot ang manibela. Ang mga gulong ay umiskit sa semento at humarurot siya patungo sa tanging lugar na dapat sana'y una niyang pinuntahan, ang ospital. Pagdating doon, hindi na niya ininda ang mga taong nakatingin sa kanya. Dumiretso siya sa information desk. Amara Cruz, anong kwarto niya? Tanong niya. Ang boses ay nagmamadali. Nang makuha ang impormasyon, halos takbuhin niya ang hagdanan. Bawat palapag ay tila isang walang katapusang pag-akyat. Pagdating niya sa tamang palapag, nilibot niya ang kanyang paningin. Ang pasilyo ay mahaba at tahimik. At doon, sa pinakadulo, sa ilalim ng isang madilim na ilaw, may isang maliit na figura. Nakaupo sa sahig, nakayakap sa sarili, nanginginig. Ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang baka tumakbo itong muli. Ning, ang boses niya ay halos pabulong. Nag-angat ng tingin si Luningning. Nang makita niya kung sino ito, agad siyang tumayo, handang tumakbo. Ang takot at sakit ay malinaw sa kanyang mga mata. Huwag! Huwag po kayong lalapit, sabi niya. Ang boses ay basag. Huminto si Dakila. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. Ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan ay nawala sa kanya. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama na puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga salita ay puno ng bigat. Patawarin mo ako sa lahat, anak, sa aking kaduwagan, sa aking katahimikan. Umiling si Luningning. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Umalis na po kayo. Pabayaan niyo na lang po ako. Hindi, matatag niyang sabi. Humakbang siya palapit. Hindi na kita iiwan ulit. Hindi na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang pera, ang kumpanya, ang reputasyon. Walang halaga ang mga yan. Walang kwenta ang lahat ng yan kung wala ka. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ikaw lang ang kailangan ko, Luningning. Ikaw lang. Ang mga salitang yon, ang mga salitang matagal nang hinahangad ni Luningning na marinig, ay tuluyang sumira sa mga pader na itinayo niya. Ang lahat ng lakas na natitira sa kanya ay nawala. Napahagulgol siya ng malakas, hindi na nagatubili pa si Dakila. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi ito isang perpektong yakap. Ito ay magulo, desperado, at puno ng mga luhang hindi masabi. Ito ay isang pagdikit ng dalawang basag na piraso na sa wakas ay nagsisimulang maghanap ng paraan upang muling mabuo. Niyakap siya pabalik ni Luningning. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit ng mahigpit sa likod ng kanyang ama, na para bang ayaw na niyang bumitaw pa. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, isang tunog ang bumasag sa sandali. Ang pagring ng cellphone ni Dakila. Akmang hindi niya ito papansinin, ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. Yaya Sinag. Kinabahan siya. Sinagot niya ang tawag. Ang isang braso ay nakayakap pa rin ng mahigpit kay Luningning. Yaya? Sir! Ang boses ni Yaya Sinag sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at takot. Sir, kailangan niyo pong umuwi. May natuklasan po ako tungkol kay Ma'am Cassandra. Sir, may recording po ako. Kailangan niyo pong marinig ito. Recording? Anong recording, Yaya? Tanong ni Dakila, habang hinihimas ang likod ni Luningning na nanginginig pa rin sa kanyang yakap. Naramdaman niyang nag-iba ang timpla ng lahat. Sir, isasend ko po sa inyo ngayon din. Pakiusap po, pakinggan ninyo. Sabi ni Yaya Sinag, ang boses ay nanginginig. Narinig ko po si Ma'am Cassandra na may kausap sa telepono kanina. Akala niya po tulog na ang lahat. Hindi niya po alam na naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang study. Ilang segundo lang,
Isang notification ang lumabas sa cellphone ni Dakila. Isang audio file. Sige Yaya, mag-ingat ka dyan. Pabalik na kami. Sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Luningning. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Anong nangyayari? Hindi ko alam, anak. Sagot ni Dakila. Ang boses ay seryoso. Pero malalaman natin. Pinaupo niya si Luningning sa isa sa mga upuan sa pasilyo. Umupo siya sa tabi nito, hindi binibitawan ng kamay nito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Sa simula, mahina lang ang tunog. Ngunit maya-maya, narinig nila ang isang boses na napakalinaw at napakapamilyar. Ang matamis at eleganteng boses ni Cassandra Montero. Cassandra. Yes, that's right. Full payment upon delivery. And the delivery was spectacular. Front page on every tabloid. You did a good job, Marco. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Halatang galing sa kabilang linya ng telepono. Lalaki. Sabi ko naman sa'yo, Ma'am Cassandra, malakas ang mga sources ko. Pero yung picture, saan nyo nakuha yon? Napakalinaw. Parang plinano. Isang nakakalamig na tawa ang narinig nila mula sa speaker. Ang tawang iyon, na minsan ay inakala ni Luningning Niningning na elegante, ay tunog ngayon na parang tunog ng isang demonyo. Cassandra, oh Marco darling, hindi mo kailangan ng sources kapag meron kang foresight. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Matagal ko na silang pinasusubaybayan. Alam kong desperada na ang bata. Kailangan lang bigyan ng tamang pagkakataon. Isang mayamang lalaki. Sa tamang lugar. Sa tamang oras. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Humigpit ang hawak ni Dakila sa kanyang kamay. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-ugnay sa isang nakapangingilabot na larawan. Lalaki? So, sinetap mo siya? Pinalabas mong aksidente ang lahat? Cassandra, hindi ko siya pinilit magnakaw. Binigyan ko lang siya ng dahilan para gawin ito. Ang batang yan, Marco, ay isang maluwag na tornilyo sa perpektong makinang binuo namin ni Dakila. Isang banta. Kailangan siyang malantad sa kung ano talaga siya. Isang maliit na magnanakaw mula sa squatters area bago pa niya tuluyang makuha ang loob ni Dakila. At ngayon, tingnan mo. Tingin sa kanya ni Dakila ay isang pabigat. Isang problema na kailangang ayusin. Eksakto. Tulad ng plano ko. Nagtapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang ibinaba ni Dakila ang cellphone. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang pagsisisi at sakit na kanina, inaroon ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isang malamig, tahimik, at nakamamatay na galit. Ang kanyang mga buto sa panga ay nagtiim. Ang pagkakahawak niya sa kamay ni Luningning ay hindi na para mang-alo, kundi para protektahan. Tumingala si Luningning sa kanyang ama. Nakita niya ang pagbabago. Ang lalaking pagod at talunan kanina ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang leon na nagising. Isang leon na ang kaisa-isang anak ay sinaktan. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa galit na yon. Dahil alam niyang ang galit na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanya. Siya, pabulong na sabi ni Dakila. Ang boses ay garalgal sa pinipigilang pangingit-ngit. Siya ang may pakana ng lahat. Tumingin siya kay Luningning. At sa kanyang mga mata, nakita nito ang isang determinasyong hindi pa niya nakikita kailanman. Ang takot mo, ang kahihiyan, ang mga luhang iniyak mo, lahat ng iyon ay pinlano niya. Tumayo si Dakila. Marahan ngunit matatag na hinila si Luningning patayo, kasama niya. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya nakayuko sa bigat ng mundo. Ngayon, handa siyang pasanin ito at labanan. Uuwi tayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng bakal. Ang mga mata ni Luningning ay nagtanong,
Tinitigan siya ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang pangakong hindi na muling mababali. Uuwi tayo sa bahay at tatapusin natin ito ngayong gabi. Pangako. Naglakad sila palabas ng ospital, hindi na bilang 2 taong tumatakas mula sa nakaraan, kundi bilang isang ama at isang anak na magkasamang haharap sa laban. Ang bagyo sa media sa labas ay wala ng halaga dahil ang tunay na bagyo ay paparating pa lang at ito ay sasalubong sa nag-iisang tao na naghahasik ng lahat ng ito. Ang pagbabalik sa Villa Serrano ay ibang-iba sa lahat ng mga naunang pagpasok ni Luningning dito. Ngayon, hindi na siya ang batang takot at nahihiya. Nakahawak ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ama at sa pagkakahawak na yon, nakakaramdam siya ng lakas. Nadatnan nila si Cassandra sa Grand Foyer, naglalakad pabalik-balik na tila isang tigre sa loob ng kulungan. Nang makita niya silang dalawa na magkahawak kamay na pumapasok, isang maskara ng pagkagulat at inis ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang pekeng ngiti ng ginhawa. Dakila! Luningning! Thank God! Saan kayo galing? Nag-alala ako ng husto. Sabi niya, akmang lalapit para yakapin si Dakila. Ngunit itinaas ni Dakila ang isang kamay para pigilan ito. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Huwag, sabi niya. Ang boses ay tahimik, ngunit may bigat na nagpatigil sa buong silid. Huwag kang magpanggap, Cassandra. Tapos na ang palabas mo. Nagbago ang ekspresyon ni Cassandra. Ang pekeng pag-aalala ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng depensa. Anong ibig mong sabihin? Anong palabas? Hindi sumagot si Dakila. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone at sa nakabibinging katahimikan ng foyer, pinatugtog niya ang recording. Ang matamis na boses ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Hindi ko siya pinilit magnakaw. Binigyan ko lang siya ng dahilan para gawin ito. Kailangan siyang malantad sa kung ano talaga siya. Eksakto, tulad ng plano ko. Habang tumutugtog ang recording, nakatingin lang si Luningning kay Cassandra. Nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng maskara nito, ang pagkagulat, ang pagtanggi. At sa huli, nang matapos ang recording, ang purong, walang halong galit. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay nanginginig sa galit. That's illegal! You can't use that against me! Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dakila. Illegal? Pinag-uusapan natin ang legality, Cassandra, pagkatapos mong sirain ang buhay ng isang bata? Pagkatapos mong manipulahin ang lahat para sa sarili mong kapakanan? Ginawa ko yon para sa Dakila. Sigaw ni Cassandra, ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho para protektahan ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang batang yan ay isang pagkakamali, isang dumi, mula sa nakaraan mo na dapat manatili doon. Tumingin siya kay Luningning nang may pandidiri. At ikaw, sabi niya, dinuduro ito. Dapat ay nanatili ka na lang sa eskinita kung saan ka nababagay. Isang magnanakaw, iyan lang ang kahihinatnan mo. Sa pagkakataong yun, si Luningning ay hindi na payuko. Tinitigan niya pabalik si Cassandra. Hindi na may takot, kundi may awa. Ngunit si Dakila, sa narinig, ay tila sumabog. Tama na. Ang sigaw niya, isang sigaw na yumanig sa buong kabahayan. Humarap siya kay Cassandra. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Ang pagkakamali ay ang pag-aakalang mas mahalaga ang isang gusali kaysa sa isang buhay. Ang pag-aakalang mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa pamilya. Yan ang pagkakamali ko, Cassandra. Isang pagkakamaling hindi ko na uulitin pa. Huminga siya ng malalim. Tapos na tayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado na, ngunit mas matalas pa sa anumang sigaw. Kuhanin mo ang lahat ng gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din.
Nganga si Cassandra hindi makapaniwala. Dakila, hindi mo kayang gawin to sa akin. Ang kumpanya, ang mga kontrata. I don't care, sagot ni Dakila. Tumingin siya kay Luningning. Meron akong mas mahalagang dapat protektahan. Kinabukasan, isang bagay na mas nakakagulat pa sa naunang balita ang bumungad sa lahat. Nagpatawag si Dakila Serrano ng isang press conference. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang kamera, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Luningning, nakatayo ng tuwid. Ang kamay ay mahigpit na hawak ng kanyang ama. Ilang linggo na ang nakalipas. Panimula ni Dakila. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Isang balita ang kumalat tungkol sa akin at sa aking anak. Tumingin siya kay Luningning nang may pagmamahal at pagmamalaki. Oo, anak ko siya. Ang pangalan niya ay Luningning Cruz Serrano. At totoo, sa isang pagkakataon ng matinding desperasyon para iligtas ang kanyang ina, nagawa niya ang isang pagkakamali. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Ngunit ang tunay na kwento, pagpapatuloy ni Dakila, ay hindi tungkol sa kanyang pagkakamali. Ito ay tungkol sa aking mga pagkakamali. Ang kwento ng isang ama na naging duwag 16 na taon na ang nakalipas. Isang ama na pinabayaan ang babaeng pinakamamahal niya. Isang ama na ngayon lang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Amara, ang tungkol sa kanyang ama, ang tungkol sa kanyang pagsisisi. Ang aking anak ay hindi isang iskandalo. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Siya ang aking kayamanan, ang aking legacy, at sino man ang subukang saktan siya, ako ang makakalaban nila. Hinila niya si Luningning palapit sa kanya at niyakap ito sa harap ng buong mundo. Ang flash ng mga kamera ay sumabog na parang mga bituin. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ni Luningning ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Naramdaman niya ang kaligtasan. Naramdaman niya ang pagiging isang anak. Habang pauwi sila, tumunog ang telepono ni Dakila. Isang numero mula sa ospital. Kinabahan siya. Hello? Isang boses ng doktor ang sumagot sa kabilang linya. Mr. Serrano, may magandang balita po ako. Ang pasyenteng si Amara Cruz, nagkamalay na po siya. Ang biyahe pabalik sa ospital ay puno ng isang katahimikang kakaiba. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon o takot. Ito ay isang katahimikang puno ng panalangin, ng kaba, at ng isang pag-asang halos hindi na magkasya sa loob ng sasakyan. Nakahawak pa rin si Dakila sa kamay ni Luningning, at ang init niyon, ang tanging bagay na nagpapakalma sa kumakarera niyang puso. Gising na si nanay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Pagdating nila sa pinto ng silid, huminto si Dakila. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Mauna ka na, anak. Sandali mo ito." Isang kilos ng paggalang at pag-unawa na hinding-hindi malilimutan ni Luningning. Dahan-dahan na may nanginginig na kamay, itinulak ni Luningning ang pinto. Ang kanyang ina ay nakaupo ng bahagya sa kama, nakasandal sa mga unan. Mas payat ito, mas maputla, ngunit ang mga mata nito ay bukas at nakatingin ito sa kanya. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Amara, isang nangiting pagod ngunit puno ng pagmamahal na kayang punan ang buong kalawakan. "Anak," ang mahinang bulong nito. "Luningning ko." Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para tuluyang gumuho ang lahat ng pader na natitira pa kay Luningning. Tumakbo siya palapit sa kama at marahang niyakap ang kanyang ina. Maingat na huwag itong masaktan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito
At doon humagulgol ng walang tigil, isang pag-iyak ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng purong kaligayahan. Nanay, nanay, gising na kayo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Shh! Tahan na anak, sabi ni Amara. Hinahaplos ang buhok ni Luningning gamit ang mahinang kamay. Nandito na si nanay. Hindi na kita iiwan. Nakatayo sa may pintuan si Dakila, isang tahimik na manonood sa eksenang dapat sanay naging bahagi siya sa loob ng 16 na taon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit sa likod nito ay isang kirot ng pagsisisi. Ang bawat tawa at luha ng mag-ina ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tila naramdaman ni Amara ang isa pang presensya sa silid. Dahan-dahan itong lumingon patungo sa pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. 16 na taon. Isang buong buhay ang lumipas. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng taon na yon ay naglaho. Sa harap niya ay hindi ang makapangyarihang bilyonaryo, kundi si Daki, ang binatang minahal niya, ang binatang nawala sa kanya. Walang galit sa mga mata ni Amara, walang panunumbat, tanging isang malalim na kauunawang kalungkutan. Daki, mahina niyang sabi. Isang salita lang, ngunit sapat na iyon para tuluyang masira ang natitirang depensa ni Dakila. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Amara, ako. Simula niyan ngunit walang salitang lumalabas. Patawarin mo ako. Umiling si Amara. Wala kang kasalanan, Daki. Tadhana. Naintindihan ni Luningning na kailangan nilang mag-usap. Hinalikan niya ang kanyang ina sa pisngi. Nay, kukuha lang po ako ng tubig sa labas. Tumango ang kanyang ina. Ang mga mata ay hindi humihiwalay kay Dakila. Nang maiwan silang dalawa, umupo si Dakila sa isang silya sa tabi ng kama. Sa loob ng ilang sandali, katahimikan lang ang namayani. Isang katahimikang puno ng mga alaala at mga paano kaya. Hindi ako galit, basag ni Amara sa katahimikan. Kailanman, hindi ako nagalit sa'yo. Nalungkot? Oo, pero hindi galit. Alam kong wala kang pagpipilian. Mayroon. Mabilis na sagot ni Dakila. Ang boses ay puno ng pait. Mayroon akong pagpipilian, Amara. At pinili ko ang maling daan. Pinili ko ang takot. At dahil doon, nawala sa akin ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Amara. At lumingon ito sa pinto kung saan lumabas si Luningning. Naiwan sa iyo ang pinakamahalaga. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Dakila na hindi kayang ibigay ng lahat ng pera sa mundo. Nag-usap sila ng matagal, pinupunan ang mga patlang ng 16 na taon, hindi na para manumbat, kundi para maghilom. Ilang buwan ang lumipas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas, at lila. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay isang malumanay na musika. Naglalakad sa buhanginan ang 3 tao. Si Amara, na mas malakas na ngayon, ay nakangiti habang pinapanood ang kanyang anak. Si Dakila, na wala ng bakas ng pagod at stress ng isang CEO, ay kaswal na naglalakad sa tabi niya. At si Luningning, na nasa gitna nilang dalawa, ay tumatawa habang hinahabol ang mga alon, ang pamilyang sinira ng nakaraan at binuo muli ng isang pagkakamali. Masaya siya, sabi ni Amara, nakatingin kay Luningning. Tumingin din si Dakila. Nakita niya ang kanyang anak na huminto sa pagtakbo at lumingon sa kanila. Ang mukha nito ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. At dito, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang ngiti. Hindi isang ngiting pilit o malungkot. Hindi isang ngiting may halong takot o kahihiyan.
Ito ay isang ngiting totoo, malawak at maningning. Isang ngiting abot hanggang sa mga mata, kumikinang sa lahat ng pag-asa at pangako ng isang bagong simula. Isang ngiting kasing liwanag ng kanyang pangalan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, si Luningning ay tunay nang nagliliwanag. At sa liwanag na yon, ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas matatag at mas buo kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Luningning, Dakila at Amara. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Minsan, ang isang malaking pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa isang mas malaking pagwawasto. Ipinakita sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa lakas ng pagpapatawad, sa tapang na harapin ang nakaraan, at sa pag-ibig na kayang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon para itama ang mali at muling buuin ang nasira. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa paglalakbay ni Luningning? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba at sabihin nyo na rin po kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.